Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Kit More, ang leader ng pangkat number 2. Sa kalakalan o kasalukuyang panahon, isa sa mga papeles o dokumento na kinakailangan na isumite na nais nating magtrabaho o mag-apply ng scholarship ay ang pagbuo o pagsulat ng curriculum vitae, resume, at biodata. Ang mga bagay na ito ay napakahalaga o napaka-esensyal sa atin dahil sa papel na ito nakikita ang ating kakayahan, professional na gawi, professional na kaalaman, at iba pa. Ang resume, curriculum vitae, at biodata ay ang mga dokumentong naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang individual, kadalasan ay ginagamit sa aplikasyon ng trabaho, edukasyon, o iba pang oportunidad. Sa pamamagitan nito, nakikilala o na ipapakita natin ang ating mga talento, involvements, propesyon, at iba pa. Mga kasanayang pagkatuto. Una, tukuyin ang iba't ibang elemento na kailangan sa resume, curriculum vitae, at biodata. Pangalawa, ilarawan ang iyong layunin sa karera at lumikha ng mga balangkas ng iyong pinakamahusay na kasanayan, karanasan, at background sa edukasyon. Pangatlo, gumawa ng malinaw, magkaugnay at epektibong resume, curriculum vitae at biodata. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Shoni Antimas Cariñas. Ngayon, tatalakayan natin kung ano ang resume. Ang resume ay isang dokumento na naglalaman ng impormasyon tungkol sa iyong mga kasanayan, karanasan sa trabaho, edukasyon, at iba pang kaugnay na impormasyon. Ito ay ginagamit bilang isang kasangkapan sa paghahanap ng trabaho para ipakita ang iyong kakayahan at kwalifikasyon sa mga potensyal na employer. Ang resume ay karaniwang binubuo ng mga sumusunod na bahagi. Una, personal na impormasyon. Ito ay naglalaman ng iyong pangalan, tirahan, numero ng telepono, at email address. Ito ay mahalaga upang maging madali sa mga employer na makipag-ugnayan sa iyo. Pangalawa, layunin o objetibo. Ito ay isang maikling pahayag na naglalayong ipakita ang iyong layunin o ang uri ng trabaho na hinahanap mo. Ito ay hindi palaging kinakailangan, ngunit maaaring makatulong upang maipakita ang iyong mga layunin. Pangatlo, edukasyon. Ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa iyong pinag-aralan, tulad ng mga paaralan na pinasukan mo, mga kurso na natapos mo, at mga natanggap na parangal o pagkilala. Pang-apat, karanasan sa trabaho. Ito ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa iyong mga nakaraang trabaho, tulad ng mga posisyon na nakuha mo, mga responsibilidad na ginampanan mo, at mga natanggap na tagumpay o pagkilala. Panghuli naman ay skills. Ang skills sa iyong resume ay tumutukoy sa mga particular na kakayahan o kasanayan na mayroon ka na maaaring maging kapaki-pakinabang sa trabaho na ina-applyan mo. Ang skills ay may dalawang uri. Ito ay hard at soft skills. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang pagkakaiba ng traditional resume at modern resume. Ang traditional na resume at modernong resume ay parehong may layunin ipakita ang iyong mga kwalifikasyon at karanasan. Ngunit may mga pagkakaiba sila sa estilo at disenyo. Ang tradisyonal na resume mas nagbibigay din ito sa linear na pagsusuri ng iyong trabaho at edukasyon. Isang chronological na dokumento na naglilista ng iyong karanasan sa trabaho sa reverse chronological order. Na nagsisimula sa iyong pinakabagong posisyon, karaniwang ginagamit rito ang iyong edukasyon, karanasan sa trabaho, kasanayan, at mga tagumpay. Sa kabilang banda, ang modernong resume maaaring magkakaroon ng mas interactive na element tulad ng mga link patungo sa iyong online portfolio o LinkedIn profile.
Isang mas malikhain at kaakit-akit na dokumento na nagbibigay diin sa iyong mga kasanayan, mga tagumpay at karanasan sa isang paraang na madaling basahan at maunawaan. Maaaring kasama rito ang mga elemento tulad ng grapiko, chart o infographics. Karaniwang ginagamit ito sa mga larangan ng sining o disenyo. Ang pagpili sa pagitan ng tradisyonal na resume at modernong resume ay depende sa industriya na iyong pinapasukan at personal na estilo mo. Ang resume ay dapat maayos at organisado. Ito ay dapat madaling basahin at may malinaw na pagkakasunod-sunod ng impormasyon. At yun lamang po. Tips sa paggamit, i-highlight ang mga kasanayan at karanasan na may kaugnayan sa trabahong ina-applyan. Ilagay ang personal na impormasyon, edukasyon, trabaho, at iba pang mga relevant na detalye. Para sa mga tips sa paggamit ng resume, dapat na mag-highlight ng mga kasanayan at karanasan na may kaugnayan sa trabahong ina-applyan. Dapat din na maglagay ng personal na information tulad ng mga pangalan, contact details at iba pang relevant na detalye. Ang edukasyon at mga nakaraang trabaho ay dapat din ilagay sa resume. Kailangan ding magpakita ng mga achievements o award na nagpapatunay ng kakayahan ng aplikante. Maaari rin magdagdag ng mga personal na references. Kailan nagagamit? Ginagamit ito sa pangangalakal ng trabaho at karaniwang mas maikli kaysa sa CV. Ang ginagamit na tinutukoy ay ang resume. Ito ay isang dokumento na naglalaman ng maikling pagsusuri ng karanasan, kasanayan, edukasyon at iba pang impormasyon tungkol sa isang individual. Ginagamit ito sa pangangalakal ng trabaho upang mapakita sa mga employer ang kakayahan at potensyal ng isang aplikante. Ang resume ay mas maikli kaysa sa CV dahil ito ay naglalaman lamang ng mga pinaka-importanteng detalye tungkol sa aplikante. Curriculum vitae. Ang curriculum vitae ay isang detalyadong dokumento na naglalarawan ng edukasyon at profesional na kasaysayan ng isang tao, kabilang ang mga akademikong tagumpay, karanasan sa trabaho, proyektong pananaliksik, publikasyon at mga parangal. Kariwan itong mga mahaba kaysa sa resume at kadalasang ginagamit sa akademya at larangan ng pananaliksik. Sa curriculum vitae, mayroon tayong soft skills, komunikasyon, pagsusuri ng problema, kakayahang magtrabaho sa grupo, organisasyon, kakayahan magdesisyon, pagiging mapanagot. Hard skill, kakayahang teknikal, halimbawa, programming, paggamit ng software. Wika o kasanayang teknikal, halimbawa, paggamit ng report, edukasyon at sertifikasyon. Traditional na CV. Ang traditional na CV ay mas formal at mas detalyado. Ito ay kadalasang naglalaman ng masusing paglalarawan ng edukasyon at karanasan sa trabaho. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga tradisyonal na industriya. Ang modern CV naman ay mas pinaikli ang pahayag sa layunin at mas nakafocus sa mga natatanging kasanayan at tagumpay. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga larangan na kabilang sa teknolohiya at iba pang mga makabago. Kailan nagagamit? Karaniwang ginagamit sa akademya, research at proposyonal ng mga larangan. Tips sa paggamit. Magbigay ng masusing kasaysayan na edukasyon, kasanayan, trabaho at mga gawain sa komunidad. Pagsamasamahin ito sa isang mas detalyadong dokumento kaysa resume. Biodata. Ano nga ba ang biodata? Ang biodata ay isang dokumento na naglalaman ng mga pangunahing impormasyon tungkol sa isang tao. Ang mga pangunahing bahagi nito ay ang kinabibilangan ng personal na impormasyon, edukasyon, karanasan sa trabaho, at iba pang kaugnay na detalye.
Ang biodata ay nabibili natin ito sa mga pampublikong tindahan. Dahil ang biodata ay kadalasang ginagamit ng karamihan dahil madalas ito ang kinakailangan sa pag-a-apply nila ng trabaho. Maraming bahagi ang biodata. Una na dito ay pinaka-importante sa lahat ay ang personal na impormasyon. Ang laman ng personal na impormasyon ay ang pangalan, tirahan, contact number, at iba pang personal na detalye ng isang tao. Pangalawa naman ay ang larawan. Ito ay optional lamang depende sa kahiligan ng kumpanya o organisasyon. Pangatlo ay ang edukasyon. Ang laman ng edukasyon ay ang mga natapos na grado, paaralan, at iba pang kaugnayan na detalye sa edukasyon. Kasanayan ang kasanayan ay may dalawang bahagi, ang soft skills at ang hard skills, tulad ng komunikasyon at technical na kasanayan. Sunod naman ay ang karanasan sa trabaho. Ang karanasan ng trabaho ay kasaysayan ng mga naunang trabaho o proyektong partikular na nagiging bahagi ng karanasan ng isang tao. At panghuli ay ang iba pang impormasyon. Maaaring isama ang mga sertifikasyon, pagiging miyembro ng organisasyon, at iba pang detalye na may kinalaman sa pag-a-apply. Achievement skill. Una, pananaliksik. Nakamit ang pang-akademikong pangarangal para sa isang pag-aaral ukol sa. Pangalawa, pamumuno. Naging leader sa isang proyektong nagresulta sa matagumpay na. Pangatlo, komunikasyon. Nakamit ang pagkilala bilang mahusay na tagapagsalita sa isang ekonomikong kaganapan. Pang-apat, technical na kasanayan. Nagtagumpay sa paggamit ng mga advanced na teknolohiya para sa. Panghuli, pag-organisa. Nakapamahala sa isang maayos na event o aktibidad na nagtagumpay sa. Kailan magagamit? Madalas gamitin para sa mga personal na bagay, particular na nasa mga pribadong kumpanya o organisasyon. Tips sa paggamit. Ilista ang mga personal na impormasyon gaya ng pangalan, kasarian, edad, at iba pang mahahalagang datos. Maaari ring isama ang impormasyon tungkol sa pangalan ng magulang, relihiyon, at iba pang personal na detalye. Alalahanin ang kaakibat na pagtutok sa layunin ng dokumento at sa pangangailangan ng trabaho o aplikasyon. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang pagkakaiba ng resume, CV at biodata. Ang CV or curriculum vitae ay isang detalyadong dokumento na naglalarawan ng edukasyon at profesional na kasaysayan sa isang tao. Kabilang ang mga akademikong tagumpay, karanasan sa trabaho, proyektong pananaliksik, publikasyon at mga parangal. Karaniwan itong mas mahaba kaysa resume at kadalasang ginagamit sa akademya at larangan ng pananaliksik. Ang resume ay isang maikli na dokumento na naglalahad ng kaugnayang kasanayan, karanasan at edukasyon ng isang tao para sa isang partikular na trabaho. Dapat itong naayon sa kinakailangan ng trabaho at naglalaman ng pinakamahalagang tagumpay at kwalifikasyon ng kandidato. Ang biodata naman ay isang mas kumpletong dokumento na kasama ang personal na impormasyon tulad ng edad, kasarian, estado sa buhay, relihiyon at mga hilig, pati na rin na ang edukasyonal at profesional na background. Karaniwang ginagamit ito sa mga bansang tulad ng India, Pakistan, Bangladesh at madalas na kinakailangan para sa aplikasyon sa trabaho sa gobyerno o militar.